Good evening po. Oo. Buong radio, Butuan, good evening. Oo. Ma'am Marivic, anong oras dyan sa inyo ngayon sa Nepal? Dito po ay 5 o'clock na po, sir. Oo. Anong araw, ma'am? Anong araw dyan? Thursday po. Parehas tayo. 5 o'clock in the afternoon kayo. 5 o'clock in the afternoon, ma'am? Opo, sir. Opo. Okay. Alas 5 po. Oo. Ma'am, pwede malaman, kumusta kayo dyan? Ano yung mga nangyayari dyan? Kumusta kayo? Okay lang po kami dito at ngayon po ay curfew pa rin po dito sa Nepal. Nandito lang po kami sa bahay naka-stick po. Oo. Ma'am, pwede malaman, yung sa death toll, may mga information kayo kung ilang katao na ang namatay? Sa dito po ay nakasabi po dito na 34 total na po yung dito. Tapos yung kasama po ito yung public at saka police. Oh, 34. Opo. Okay. So, ano yan, ma'am? Mga politiko lang o may mga civilian na damay? Hindi, mga civilian. Yung mga civilian po ito at saka may police po. Police. Opo. Oh. Sa ngayon, ano yung may mga rallies pa ba na nangyayari? Wala na po, sir. Wala nang rally dito kasi ngayon nga tuwing umaga nagko-curfew sila hanggang alas 5 ng hapon. Oo. So, mga police yan, yung nagko-curfew? Opo, yung army po, yung dito sa mga road, nakabantay yung mga army po. Oo. So, ano yan, ma'am? Kalmado na yung mga tao compare sa last day? Opo, sir. Opo, kalmado na po. Ano daw yung right? Problema dito, wala na pong problema. Ma'am, anong reason, ma'am, na kumalma na sila? Dahil nga po nag-curfew. Okay. At saka, opo, kasi yung mga tao, pag army na yung humawak, nag-curfew na sila, hindi na lumalabas sa bahay. May time naman sila na nagbibigay sila ng time kung anong kami lalabas, mamili ng vegetable o kakanin, at saka umuwi ng bahay po. Bibigay sila ng oras. Yung sinasabi, ma'am, na may mga nakalabas na mga bilanggo, may hinahanap pa rin ba? May nagtatago pa? Opo. May mga nakalabas na bilanggo. Sabi sa news po ay 16,000 katao po. Pagkatapos, yung mga na-captured ay 4,000 pa lang po. Kaya yung iba hinahanap pa po. May mga high profile ba? Mga murderer, mga killer na kalabas, ma'am? Mayroon po. Pero yung iba, mayroon ayaw lumabas. Okay. May ayaw ba na tumakbo? Ayaw nila yung iba. Doon lang sila. Hindi may profile na ayaw talagang lumabas sa kulungan. Okay. Alam nila na delikado rin pag lumabas. Opo, sir. Oo. So, wala nang protesta. Clear na yung mga kalsada. Pero, kumusta naman paano yan? Yung mga bumibili kayo, okay naman ba? Walang problema? May mabibilhan? May mabibilhan naman po kasi yung ibang shop nag-open naman po sa hapon at saka sa umaga po. Okay. So, kumusta yung sa government, ma'am? Nag-function na ba yung gobyerno dyan? Wala pa po. Yung yung mga protester na mga tao po ay pa po sila, nagmi-meeting. Kasi mayroon silang mga tao na gusto nilang ilagay pagka-prime minister pero nagsasuggest sila ng tao na nagtatrabaho sa gobyerno po. Pero ngayon hindi pa po naayos. So may mga suggestions na pwedeng pumalit dyan sa government? Opo, sir. Pero yung posible ba may mga supporters yung sa Gen Z? May mga supporters sila na politiko rin? Mayroon din nito, sir. Kaso hindi lang masabi, no? Dahil sa publiko hindi lang masabi. Mayroon nito sila kasi
hindi pa nga sila nakakapag-choose ng isang prime minister. Marami silang choose, kaso yung ibang grupo ayaw nito, yung ibang grupo ayaw niyan, ganun sir. Oo. Okay. Pero hindi militar or militar na yung may hawak so far ng government diyan ngayon. Wala po sir, hindi pa po yung militar. Nagmi-meeting sila, yung kasama doon yung taas-taasan na military po. Okay. May meeting sila po. Pero itong mga sa Gen Z, ma'am, may mga posible bang galing sa kanila yung paupuin? Posible ba? Hindi po, hindi. Kasi dapat ang uupo dito yung nandyan na sa opisina. Kasi yung Gen Z, wala pa naman silang alam na umupo doon. Especially, ang hahawakan nila ay isang prime minister. Malaki po itong sa Nepal. Pero marami ba yung mga protesters na Gen Z? Marami po, sir. Marami po sila. Dami po. Okay. Pero so far, ma'am, wala namang mga Pilipinong nasaktan? Wala naman po, sir. Mga safe po kami, yung sa Pokhara, sa Chiton, dito sa Kathmandu, iba-ibang lugar ng Nepal. Okay naman po yung mga Pilipino at wala pong sumasama sa mga ganyang rally. Pero agad naman ba, ma'am, na yung embassy, may embassy ba sa Nepal? Wala po tayong embassy. May consulate po tayo dito sa Nepal lang po. Pero may information sila, nagte-text? Yung sa mga GC nyo, may pinapalaganap na mga information agad-agad pag ganyan, may mga problema dyan sa Nepal? Wala po, sir. Wala po kaming GC dito sa Nepal. So, paano yan, ma'am? Pag in case ng mga may calamities, wala pong GC. Paano yan? Paano kayo nakukontak nila? Kami na lang nagpupuntakan mga kababayan, sir. Matagal ka na dyan, ma'am? Matagal ka na dyan? Opo, sir. 28 years na po. Pero hindi ito first time na may nangyari ng ganyan dyan sa Nepal na nandyan ka? Opo, sir. Hindi po ito first time. Pero ito po yung hanggang 28 years na ako dito, sir. Ito po yung napaka-worst. Dahil sinunog na nila yung mga office ng gobyerno, yung mga parliament, ganun po, sir. Ito ang pinaka-worst. Pero is it true na lantaran yung corruption dyan? May mga problema sa kahirapan, parang Pilipinas din ba, na mga issues? Corruption, sir, ay marami pong corruption. Kaso hindi naman ganun talaga yung sa atin na maraming mahirap, na naghihirap talaga. Hindi po ganun sa Nepal. Okay. Kasi parang galit na galit yung mga tao. Nafe-feel mo yung galit nila ba? Nagtitimpi lang sila, sir. Kasi noon pa yan talaga. Siyempre dito sa Nepal, change every 6 months ng Prime Minister. Tapos na naman mag-change. So, siyempre napuno na yung mga kabataan. Ayun, kaya yun ang ginawa na nila. Nag-rally na talaga. Tapos nagalit na. So, inita na nila, sir. Pero may mga protest na nangyayari noon pa dyan. May mga protesta na noon. Opo, sir, mayroon. Minsan nga ako, pupunta ako sa protest, pero tumatakbo rin ako kaagad. So, na-experience mo, ma'am, nasa gitna ka ng protesta? Sir, sumasama ako sa protesta, pero ngayon hindi na ako sumasama kasi delikado ng sitwasyon itong week na to kasi puro mga lalaki ang sumasama So, delikado na yun kasi may barilan na, sir. Oo, may barilan na nangyayari, ma'am. No? Gumagamit na talaga yung may mga yung totoong bala na talaga yung ginagamit ng police against the protesters? Opo, sir. At saka yung tear gas, yung totoong bala, tear gas, yung delikado at saka namamalo na, sir, no? Hindi na tayo pwedeng sumama sa ganun. Ma'am, saan na yung mga kuwan? Saan na yung mga politiko na kinuyog ng mga tao? Sa ngayon sa pagkakaalam ko po ay nagtatago pa sila. Okay. Kasi paano napasok noon? Nalalaman nila na ito yung bahay ng politiko, bahay ng mga ex-prime minister, ganyan, di ba?
O siyempre sir, alam nila yon. Siyempre may mga ano yan sir, kontak-kontak. At saka dito sa Nepal, madali kang mahanap sir. Hindi katulad natin. Oo. Tapos, ma'am, ilang araw na wala talaga yung social media dyan? Hindi ko alam kasi sir, dito sa akin, no, may wifi naman ako hanggat nagsabi yung government, kahit nag-warning yung government, mayroon naman akong wifi, hindi naman nawala yung social media ko. Okay. May ibang lugar na nawala talaga, sir. Mga 2 days, 2 days, ganun. Pero bumalik ulit ka agad. Oo. So, hindi naman humina yung linya mo dyan ng social media? Paminsan-minsan lang, sir. Ganun. Pero ngayon, hindi naman. Okay naman siya. Isa daw yung naging trigger din, ma'am. Rason daw na nagalit yung mga Gen Z. Wala na silang social media live for 3 days. Opo sir, yun doon nag-umpisa sir kasi kung hindi yung government nagsabi na ipapa-close yung social media, hindi po ito mangyayari. May rally dito sa Nepal. Oo. Pero sa tingin nyo ma'am, mga ilang araw pa, posible may makaupo dyan na bagong Prime Minister? Hanggang sa ngayon sir, hindi pa natin masasabi na kasi sinasabi ng mayor na doon sa Prime Minister na bilisan na kausapin na yung mga bata para maayos na lahat. Sa ngayon wala pa. Nagbi-meeting sila whole day. Ngayon na naman, bukas na naman daw. Hindi pa magkasundo? Hindi pa makapag-desisyon sir kung sino talaga yung ilalagay nila. Pero yung mga bilihin hindi naman nagtaas? Wala namang posibleng ganyan na mga magmahal yung bilihin ninyo? Hindi naman sir dito sa Nepal kasi pag tumaas din yung mga bilihin, alam mo na yung mga tao din ay nag-hysterical rin. Kaya normal lang po yung mga bilihin dito. So pero at least ma'am kumalma na yung problema dyan sa Nepal, yung mga protesta kumalma na. Opo sir. Hindi, kaninang umaga, nag-rally sila, pero konti lang silang grupo. Tapos, ng army, pinauwi uli. Kasi ayaw nila na mayroong ilalagay sana na babae bilang isang prime minister, pero ayaw nila doon sa kanya. Okay. Ayaw ng ibang grupo. May gusto sila na ilagay as a prime minister, pero ayaw naman ng mayor. Opo, kasi gusto nila yung mayor. May isang mayor kasi na bata pa siya, si Sir Balin siya. Gusto nilang ilagay, pero may nagsasabi naman na wag siya. Tapos mayroon na naman isang mayor na gustong ilagay, sasabihin na naman na wag siya. So, may kaunting pa sir? May kaunting agwatan pa yun. Ano ba to? Yung mga protesta ba sir? May grupo-grupo kasi yun sila eh. Oo. Pero kumusta naman yung international airport nyo dyan? Okay na, balik operation na ba yung airport daw dyan? Kasi wala daw nag-operate yung paliparan nyo? Sir, hindi po nag-operate nung yung sikan din ng rally. Hindi nag-operate kasi nga hinahanap sila doon, baka may nakalabas na mga politician. Pumunta sila doon sa loob talaga, pinapapasok sila ng army kasi sabi nila baka may lumipad. Kaya kailangan hindi sila lumipad. Kasi pag lumipad, susunugin kung anong eroplano ang ginamit. This means, ma'am, mas nirerespeto yung army kontra sa police dyan sa nangyaring rally? Opo, sir. Mas respetado sila sa army. So, yan. Papasok yung posibleng may mga may mga nasa likod nito naging operation ng mga tao. Pero yun lang, delikado, ma'am. May mga namatay din. 34 na yung death toll sa ngayon. Yun yung masasabi nating hindi magandang naging resulta. Opo, sir. Opo, sir. Okay, pero mayroon na dito yung iba, yung mga police, inaano talaga ng mga GZ kasi siyempre
pinapalo kasi sila, kaya nagbabaton kasi sila yung ano, di ba, sila pinapalo, kaya mga galit sila sa mga pulis. Kaya dito yung mga police post ay sarado na po, wala na silang bahay kasi sinunog na. Pati sa pulis, pinag-iinitan nila. Pero yan, yung transition, political transition, dyan malalaman kung magiging kontento ba ito mga rallyista nyo dyan. Kasi hindi basta-basta palang makontento yan sila. Medyo pihikan sila sa gusto maging leader dyan, ha? Opo, sir. Kasi sa ngayon na, sir, nalalaman na nila, habang tumatagal, nalalaman na nila na ayaw na nila talaga yung mga korupsyon. Gusto nila yung hindi nagkukurap, yung magandang nagpapalakad sa gobyerno, yun ang gusto nilang ilagay. So, maraming injured, no? Almost 1,000? Opo, sir. Marami talaga. Sige, pero at least kayo mga Pilipino dyan, hindi kayo sumasali kasi sobrang delikado din. If in case na, mangingialam kayo sa mga ganyan. Pero, ang sa inyo lang dyan, ma'am ba, kung may pagkain ba kayo good for 1 week or 1 month, if in case lang may problema, no? Walang problema, sir, sa pagkain. May mga pagkain naman kami dito. Mga Pilipina pa, sir. Alam mo na. Nag-iipon na yan. Nag-iipon for pambalik-bayan box, ganyan. At least may mga makakain din naman. Pero ayaw nila doon kang karki? Ayaw nila kang Susila Karki? Ito yung sinasabi mong babae? Opo, sir. Si Susila Karki, ayaw nila doon sa kanya kasi may ibang party yun siya, sir. Kaya ayaw nila ng ganon. Ayaw nila sa kanya. Actually, ang gusto nila ay si Balin Tiaga. At saka si Harka Sampang. Ito silang dalawa ay mga mayor dito sa Nepal. Sige, tingnan natin kung maging okay. Sana ma'am, maging okay rin kayo parati dyan, ha? And maraming salamat talaga ma'am sa pagbibigay linaw, pagbibigay information direkta talaga dyan sa Nepal. And sana maging okay na ang lahat dyan. Although well-experienced kayo dyan ma'am. Almost 3 dekada pala kayo dyan sa Nepal nagsistay. Ma'am, salamat talaga ma'am Maribik, ma'am. Maraming salamat din po, sir, sa inyo sa pag-interview nyo sa akin. Nagpapasalamat po ako. Namaste po. Maraming salamat po at saka ingat din po kayo lahat dyan sa Pilipinas. Namaste. Daghan salamat. Magandang hapon. Maayong hapon sa inyo, ha, ma'am. Sige, ma'am. Maayong hapon din, sir. Namaste, sir. Si Ma'am Maribik Gurong, mga